Sa bagong report ng Statistics Canada Miyerkules, nakitang nananatili sa bansa ang mga health graduates sa Canada 3 taon matapos silang mag-aral. Pero mas karaniwan itong nangyayari para sa mga pharmacy and related programs kumpara sa mga nag-aral ng medicine, dentistry, optometry at nursing. I think one of the main reasons bakit nahihirapan ang Canada na mag-retain ng mga nursing graduates is because of the lack of mentorship, because this affects their ability to bridge the theory that they learn in the classroom sa clinical practice. Nakita rin sa pag-aaral na mas mababa ang regional retention rate ng mga graduate ng medicine, dentistry at optometry kumpara sa ibang mga larangan tulad ng nursing at pharmacy. Ayon kay Edward Cruz ng Faculty of Nursing sa University of Windsor, pagdating sa propesyon ng nursing, ang ibang graduate na eenganyong pumunta sa Amerika. Well, they don't only move province to province, they also move south of the border. Uh, sa, sa nakikita ko sa sitwasyon namin, ang isang issue na nababanggit ng mga estudyante, ng mga graduate is walang full-time job na available. Kinilala rin ng pag-aaral ang mga limitasyon kabilang ang paglipat sa ibang sektor ng isang health degree program graduate. Batay sa pag-aaral, patunay ito na karamihan pa rin ng mga Canadian health graduates ang nananatili sa bansa. Gayunpaman, ayon kay Cruz, hindi maikakaila ang kakulangan ng mentorship at ang malaking issue ng burnout sa larangan. Nagpatong-patong, wala silang mentor, tapos unsafe yung workload, tapos violence, bullying, and racism. So nagkakaroon sila ng moral distress at saka burnout. Kasi imagine mo, you're looking after the lives of 6 patients. And if something went wrong, sometimes, especially for newer graduates, they take that with them and then they internalize it. Kamakailan nagsumite rin siya ng manuscript batay sa kanyang pag-aaral kung saan tinignan ang employment trajectories ng mga Philippines-educated nurses sa Ontario kumpara sa Pilipinong-Canadian educated nurses. Nakita sa pag-aaral niya at ni Dr. Christopher Romero na ang mga Philippines-educated nurses mas karaniwang nagtatrabaho sa bedside roles at bilang mga registered practical nurse sa halip na registered nurse kahit pa may baccalaureate degree sa nursing. Samantalang ang mga Canadian-educated Filipino nurse mas karaniwan daw nagiging RN. Ang Philippine-educated nurse, pag kinumpara mo sa Canadian-educated na Filipino nurse, walang masyadong desire for leadership roles. Whereas yung Canadian-educated na Filipino nurses, sila yung merong usually desire to pursue leadership roles. Hindi natin alam kung ito ay dahil na-traumatize sila sa process ng pagkuha ng license dito sa Canada or na-deny sila ng opportunities for leadership roles. Ayon kay Cruz, mahalagang magkaroon ng transition supports, safe staffing framework at dagdag na edukasyon para malaman ng mga bagong nursing graduates ang kanilang mga karapatan sa larangan. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto.